Okay, I have a random message or channeled message from my spirit guides, my ancestors, and the universe. Marami daw influencer na connected sa corruption ang marireveal. Randomly lang pumasok sa isip ko. Let me ask more about it. Baka may specific na message. Ayan no, nakikita niyo yung box sa likod. Hindi ko alam ba't dyan ko yan nilagay. Parang, alam niyo yung Pandora's box? Na when you open something up, you'll never know what's inside it. Like, akala mo meron ka lang ina-unlock na isang bagay, pero para siyang Pandora's box. Nauungkat na nauungkat. Right? So, parang feeling ko, ayan. Ayan ang mangyayari. Tapos, nakapatong siya dun sa book ko na language, a different language. So, I'm not sure kung i-reveal ba to ng taga-ibang country or ang transaction nangyayari sa ibang bansa. I'm not sure. Parang, kasi baka dito nga, masyadong halata. So, ang mga transaction maaaring sa ibang bansa. May confirmation, may notification ako. Hold on. Ang daming gusto sabihin ng cards, lumalabas, pero nasasayang. Ibig sabihin may mga na-reveal na nasasayang kasi tinatakpan nila ng tinatakpan para hindi halata, para malito yung mga tao. Yun yung na-channel ko ha. Letter Z, I'm not sure what letter Z means. Nakita ko lang. May ni-reveal na isang influencer, pero hindi ko sasabihin kasi this will be very controversial. Pero we'll wait for it to unfold. Letter M. Ewan ko, basta ganon. Burdened. Burdened ang mga influencer na related sa corruption. Kagaya ng mga politician na parang nababaliw na ngayon dahil hindi na nila alam paano nila itatago yung mga kalokohan nila. Nababurden na yung iba. Hindi ko alam kung yung iba nag-stop na mag-vlog or mag-influence or kung anumang way nila to influence, pwedeng sa media, I don't know. Basta iba-iba sila, kalat-kalat sila, iba-iba sila ng niche. Iba-iba sila ng ginagawa. Kasi kinakalat nila ang pera yung mga nakorap nila. Kinakalat nila yan, hindi lang sa isang industry yan. So, ayun ang na-channel ko. Wala akong binabasa, guys. Pag nag-isip ako, malamang. 'Di ba? Ang hindi makakaintindi, pag yung mga nagsasabi na nagbabasa ako, mahalata nyo naman or sasabihin ko pag may binabasa ako. Kasi minsan sa dami kong sinasabi, sobrang haba, baka may ma-miss ako kaya nililista ko. Actually, I'm not supposed to explain this to you guys kung makitid ang utak ninyo, pero nakakatawa lang. Kasi may binabasa ako dito, ko titingin minsan doon. Hindi nyo alam paano mag-isip, kaya siguro tingin nyo nagbabasa ako. Alam mo yun, ang dami kong sinasabi sa vlog ko, tas yun pa yung mapapansin ninyo, halatang halata kayong in denial. So, ayan, baka may mga in denial na influencer or content creator or politician or whoever is related or kasama sa corruption. Again guys, hindi lang politician ang corrupt ha. Kapag ginagamit kayo ng corrupt politician, corrupted na rin kayo kasi you tolerate their corruption at nagpapabayad kayo galing sa pera ng corruption. Okay? Basta, wag kayo basta-basta maniniwala. May mga taong tumutulong na corrupted, you'll never know who's whatever. May mga iba charity kasi tinatakasan nila ang tax. Although wala na rin akong tiwala sa paniningil ng tax kasi nga ninanakaw lang. So sila rin yan. So basta ako nire-reveal ko lang kung ano yung sinasabi sa akin ng spirit guides, maniwala kayo o hindi, I don't care. Basta nire-release ko to kasi it's about time to reveal what's hidden. Confirmation! I'm not making this up! Kasi minsan iniisip ko, saan ang gagaling tong mga na-channel ko? Baka mamaya iniisip ko lang to or trauma ko lang to or anxiety ko lang. Pero pag ganitong may mga confirmation, kayo nang bahala. Wait for it to unfold. Yung mga iba na ina-unfold kung ano yung hula ko, ako nga, hindi sa akin nire-reveal lahat, tas kayo, i-unfold nyo or huhulaan nyo yung hula ko. Wait for it to unfold. Huwag kayong atat or halatang halata ang mga biases ninyo kung kinokontra nyo or iniiba nyo yung
topic ko kapag napapanood ninyo, halatang-halata ang mga trolls kapag binabayaran para manggulo sa mga post kung ano yung mga may revelation about sa ginagawa ninyo. Akala ninyo hindi rin namin alam na nakakalat kayo sa social media para lituhin ng mga tao. Okay? Masyado ng mulat ang iba. Kaya sana mas marami pa. Burdened na sila, nakikita nyo yung wants na yan, 'di ba? Ang daming bit-bit. Yan, yung mga sangkot sa corruption, ayan ang nafi-feel. Akala nyo lang fresh sila, akala nyo lang parang chill lang sila or mga victim mentality. May nabasa ako ngayon yung mga gumagawa ng masama, they also act as a victim. So be careful, use your intuition, use your discernment, okay? Kasi lilituhin talaga tayo. Hindi mo na alam ang totoo, kaya bumabalik ang mga psychic, ang mga star seeds, ang mga light workers, kasi kailangan kami. Kayo, kung black sheep kayo or cycle breaker kayo, kailangan tayong lahat to balance the scale kasi they will do everything they can para lituhin ang tao. Pero imagine ninyo sa dami ng ginagawang kalokohan, kahit kung ano-ano nang ginawa sa atin, kung ano in-inject sa atin para mag-clouded ang isip natin or matrigger ang anxiety, ang dami pa rin na-awaken. Ganun ka-powerful ang spiritual world. If they think na ang cosmic justice is hindi gumagalaw, they think they can, kaya nilang lusutan ang mga batas or may mga loophole. They think na hindi ganun ka-powerful ang cosmic justice. Just wait. Kasi hindi naman kakabahan yung mga yan kung hindi nila alam na katapusan na nila. Hindi naman sila mag-hoard ng money. Kung sa tingin nila, mauutupan nila tayo, they know. Guys, ang mga bagay unang nangyayari sa spiritual world. Why do you think pinapa-channel sa mga psychic medium or sa mga awakened yung mga messages from the spiritual world kung hindi nangyari na doon, china-channel lang natin para maunahan na natin dito. Ganun po yun. Okay? Kaya mag-heal kayo kung gusto nyo makatapin kagaya ko. Hindi kasi siya laro. Hindi lang siya trip-trip. I've gone through a lot in my life bago ko ma-unfold to. Minsan, antigas ng ulo ko, hindi ako nakikinig, pero pag calling mo talaga, hindi mo siya matatakasan. Shadow work. Yang mga corrupted na yan, totoo talaga yung nag-ask ka ng favor sa devil, may kapalit. Nakipag-deal sila sa devil. Ayan kung nakikita nyo, takpan ko lang kasi. Naka-chain sila sa devil. There's a way out naman, hindi ganun ka-attach, pero pinili pa rin nilang magpa-chain. Sa material na mga wealth o gusto nilang ma-achieve materialistically dahil nasa physical world. Akala nila yun ang pinaka-importante na gawin sa buhay nila sa earth. Ayan nakipag-deal sila. Ngayon, sinisingil na sila ng devil. Kaya ang devil, hindi lang siya masama. Okay? Naniningil din siya. At parusa siya sa mga bad. Kaya be careful kung anong pinagpapalit ninyo sa mga ginagawa ninyo. Kaya hindi ko naman sinasabing super righteous kayo mabuhay, pero imagine ba't magulo ang politics sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kasi marami silang baho. Kapag nabubuhay ka na marami kang twist and turns, may mga hidden secrets ka, gagamitin kasi against yun Bakit sa tingin ninyo nagdi-deal sila? Kasi nagtatakipan sila, pero kapag clean slate ka or hindi man super clean dahil natututo ka naman, the more na marami kang ginagawang kalokohan, everything that is done in the darkness will always come to light. Marireveal yan. Okay? Kaya mas magaan, wala masyadong baggage, wala masyadong kalokohan, mas magaan ang buhay kasi wala silang gagamitin against you. Kaya sila naiipit sila at nagtatrayduran sila kasi marami silang sekreto sa isa't isa na alam ng isa't isa. Kaya minsan nagtutulungan na lang silang magtakipan, pero nire-reveal silang lahat. Ito ang marireceive ng collective na walang ginagawang kalokohan at pinaglalaban yung tama. Nakikita nyo tong 10 of Cups. Divine love, harmony, bliss, contentment, fulfillment, happiness. Ito, nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi kasi wala tayong kalokohan na ginagawa. Nakakapag-rest and relax. Pero pag may bit-bit kang kalokohan, ang bigat nito. Tapos, mapapasa mo pa yan sa mga anak mo, yung mga matatapang na korap na may mga anak. Pinalaki nyo pa yung pamilya ninyo. Sila ang magsasalo niyan. From generations to come.